Hey, what's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. I-share ko lang nga pala sa inyo mga idol itong ginawa nating speaker. Ayan, so nilagay ko dito yung ginawa nating speaker coil. Sineting natin kung kakasya siya. So far so good, kasya naman siya mga idol. So sa ngayon, pwede na natin siyang baklasin. Ayan, so baklasin na natin ulit para malinis na natin yung pagkakapitan ng epoxy dito sa sa ating frame. Ayan, so kung mapapansin niyo idol, napakataas po ng gap ng ating speaker dito dahil po ay mataas po yung coil na ginawa natin mga idol. So papakita ko po sa inyo mga idol kung gaano kataas itong speaker coil na ginawa natin. Ayan, so natanggal na natin yung mga spacer natin na baraha syempre. Ayan, so pwede na natin siyang hugutin. Ayan, so ayan po mga idol, napakataas po nito mga idol. Ayan, so kung compare natin sa original coil ng speaker na ito ay sobrang mataas ito compare doon sa original mga idol. Alright, so lilinisin na natin ito mga idol. Ito yung mga nag-expire na pintura ng frame. So dito kasi yung dahilan kung bakit na tangtang yung ating spider. Ayan. Okay, so lilinisin na natin itong mga idol tsaka dito sa taas para isalpak na natin yung atong ginawang bagong experiment na coil, kung kaya bang tapatan yung original na coil ng speaker na ito. Ayan, so maraming salamat mga idol, panoorin nyo po. Ayan po mga idol, nakabit na natin yung ating speaker coil na ginawa. Ayan, so pinapatayo na lang natin yung epoxy, nalagay natin dyan. Ayan, so nasetting na rin natin yung spider natin dyan sa baba. Ayan, so hintayin na lang po natin itong matuyo mga idol para ma-testing na natin. Okay mga idol, so ito na po yung na-replace natin ng voice coil, yung speaker ko na Battle 12. Ayan, so nandyan na po yung natin, yung bagong coil. So na-compare ko na sa original. So malaki yung difference sa tunog, no? When it comes sa sub mga idol, mas lumaki yung sub ng coil natin compare doon sa original na coil. Tapos regarding naman doon sa pagdating sa mga high frequency, so mas lamang si original na coil. So kuhang-kuha niya yung vocals, pati yung mga nasa 1K, 1 kHz na kuhang-kuha niya. Pero dito, so since nag-upgrade tayo ng coil, so syempre nag-iba yung tunog. So mas nag-deep siya, kumbaga yung lumid niya mas bumaba. So kaya medyo yung lutong niya na tunog ng original na coil dito nawala yung kanyang lutong mga idol. So ayan, so sasabihin natin nagiging sub yung kanyang tunog. Ito po yung tunog niya. Alright, so susubukan nating i-load doon sa box yan sa labas. So i-load natin para malaman natin kung ano yung enhancement sa kanyang tunog, kung kailangan ba nating ipagpatuloy itong ganitong klaseng modified natin na coil.